Okay, dalawa yung sasagutin natin na tanong ng follower natin. Una, ito yung tanong niya. Pinag-isa ko na lang kasi medyo maiksi rin na may mga tanong at madali din may paliwanag. Okay, unang tanong na isa nating follower. Tama po ba yung sahuran nyo ay 10 at saka 25? Tapos ang ginawa ng agency, hindi niya tinupad yung date ng sahod. Payuhan nyo po ako sa dapat kong gawin. Salamat po, SJ. Ano yung pangalan niya? Pero syempre, hinide natin. Okay, so yun yung unang tanong. Ang pangalawang tanong ito. Sir, may tanong lang ako. Kapag po ba ang kapalitan mo sa duty ay di dumating o di nag-perform ng duty, tapos sabi ng OIC na ikaw na muna ang mag-duty sa duty ng kasama mo. Tama po ba yun? At yung araw niya sa di pag-duty, pwede po ba madagdag sa sweldo mo? O recorded ba ito kahit ito'y verbal lang? TY po. Okay. So yung mga tanong na masagot-sagutin natin kasi malamang sila sir, hindi pa ganun katagal sa security profession kasi medyo naguguluhan sila. Okay, kapag 10.25 ang sweldo, mostly sa security, yan talagang sweldo, 10 at saka 25. Ngayon, kung hindi man nabigay ng 10 yan of the month or 25 of the month, ano yung reason? Minsan talaga nadidelay naman ang mga agency. Huwag naman natin sabihin na kung ba iyon na yung sweldo. Minsan nadidelay talaga. Kung minsan, syempre ang agency sa mga collection nahihirapan din. Although naiintindihan natin na hindi natin problema yun. Pero syempre, kumbaga sa pamilya natin sila, unawain kung madalang naman. Kumbaga, sa isang buwan, sa kada sweldo nyo, ganon, nadidelay ng mga ilang buwan, okay lang yan. Pero yung ilang araw bang madelay yan? Isang araw, siguro given. Pag dalawa kasi mabigat na yan eh. Kung dalawa, sige, pagbigyan muna natin. Pero pag nagtatonward sa mahirap na po yan, hindi na reason po yun. Ano po? Kung madalang naman na late, walang problema. Pero kung tuwing sahod na lang, kung 10 o 20, bigay pa sa kasi nga, may mga ganyan din na nagsasabi. Minsan isang linggong delayed, naku po, red flag na po yan. Mahirap yan. Siyempre, isang araw, dalawa nga lang madelay ang sweldo ng mga empleyado, lalo security, 12 hours pa ang duty niyan. Mahirap po talaga. Ano po? So, yun po. Magawa na kayo ng paraan. I-inform nyo sila ano yung reason. Pag talagang hindi na maibigay nila yon at kayo bago lang dyan, lipat na lang po tayo ng ibang agency. Kasi hindi rin natin talaga maano na kung talagang wala ba talaga. Diba? So, pag-usapan, i-raise yung concern nyo sa agency. Ano yung reason? Pag reasonable naman, pagbigyan natin kung madalang ha. Hindi naman talaga kailangang laging on the spot eh. Diba? Minsan kahit kami nararanasan din namin yan. Pero sobrang dalang. Minsan nag-i-inform naman or pinapaka sa advance. Pwede, kung wala talaga, sige sir, magkas advance lang kami, magpauna lang kayo ng ganito para may pang-budget. Lahat naman nakukuha sa maayos na usapan. Ano po? Kasi siyempre agency natin yan, magkaroon tayo ng malasakit din sa kanila. Kasi sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo and then the agency. Ano po? Pero kung paulit-ulit na lang, rampant na, medyo ano na po yan, kausapin nyo na kung ano yung reason. Ngayon, mag-decide kayo base doon sa sasabihin ng agency po ninyo. Okay? So, itong pangalawang tanong naman na, yun nga, pinag-straight siya. Siguro, verbal na in-inform siya na mag-straight ka dyan. Iyon ba yung mapupuntahan? Natural po. Sa inyo po mapupunta yung sweldo na yan. Kasi wala siya eh. Kahit verbal yan, nasa logbook nyo naman yan kung sino nag-straight duty. Makikita po doon yan. Kaya kailangan naka-record, syempre. Kung ano yung sinabi ng officer ninyo, kung wala siya, makato, single post ito or ano, di inote niyo sa logbook. As per ni ganito, pinag-straight ako dahil yung kasama ko hindi dumating. Straight ka. Makikita dun sa record mo na nag-straight duty ka. Makikita kasi recorded yan eh. Kahit sabihin nila verbal yan, utos yan, may laman yan. Hindi pwedeng i-deny. Kaya nga, dapat ang gagawin nyo rin dyan, syempre yung iba, wala mga DTR yan. Logbook lang binabasihan. Dapat marunong kayo dun sa everyday na pasok nyo, kung ilan yung straight mo, ilan yung parang pagka nagkaroon kayo ng DTR na, siyempre papaperma sa inyo yung DTR, malalaman mo kung ilang days ang pinasok mo. Kunyari, 15 days talaga yung cut-off, di ba? Within 15 days, may OT ka na dalawa, nag-straight ka, dapat 17 days ang magre-reflect doon sa DTR mo. Pagka naging 15, magtatanong ka, sir, may straight ako, ito yung schedule ko, ito yung record ko. Alay kong sinasabi yan. Sa amin kasi, ganyan ang ginagawa ko kapag sa kanila na pag nagpapirma ko ng DTR, pinapacheck ko, baka may straight kayo, i-double check ninyo. Gusto ko i-check niyo bago kayo pumirma. Kasi syempre, hindi naman lahat ng gumagawa ng DTR is perfect, di ba? Di, makukorek yan. Kasi matitrace pa din yan eh, pag hindi nagbalanse. Or, minsan nga, yun ang mahirap dyan. Baka mayroong mga, ng payroll padding na sa iba nilalagay. So, hindi natin masasabi. Kaya nga, sabi nga kailangan completos ricados ka kapag yan sa mga duty mo. Hindi po yun na parang wala kang tiwala eh. Para sa akin kasi, sa mga guard ko, mas gusto ko yung gano'n na nag-i-inform sila.
Sir, may ipapaliwanag ko rin. Sir, may straight ako. Bakit wala? Hindi wala. May straight ka. Pero hindi ka nagre-reflect ng 24 kasi yun ang magiging problema minsan ng mga security yung 24 hours. Diba? Halimbawa, galing ka sa gabi, pupunta ka ng umaga, 24 nga naman yon. Akala ninyo magre-reflect sa DTR? Hindi po. Kasi mag-change shift kayo. Halimbawa, di ba halimbawa ngayon is 17 o 18. Ngayon mag-i-straight ka galing ka sa gabi, pupunta ka ng umaga ng out mo. So, hindi po makukuha ng 24 yun. Parang 12 hours ka dito sa 17, kinabukasan kasi, nyari, di ba, out mo dapat umaga kasi panggabi ka ngayon Siyempre, 12 oras yun. Tapos pagdating sa umaga hanggang hapon naman, 12 oras din. Kaya 12 ka ng 17, 12 ka rin ng 18. Walang magre-reflect na 24. Ito kung minsan nagiging confusing sa mga guard. Tandaan po ninyo, pag panggabi kayo, nag-straight duty kayo, hindi magre-reflect sa 24 yan sa DTR ninyo. Magre-reflect yan na 24, talagang 24 ka makikita kasi 12 hours ka dito ngayon duty mo ng gabi, pupunta ka ng umaga, di 24 yun straight. Pero sa DTR, 12 ka ng 18 ngayon, di ba? Bukas 19, may 12 ka rin bukas. Kasi out mo gabi pa. Magre-reflect lang na 24, pag galing ka sa umaga, dediretso ka ng gabi. Kasi yung buong araw na yun, nakuha mo yung shift na yun, kaya 24 yun. Di ba, kunyari 7 to 7 ang pasok. 7 a.m. ka na pumasok ng umaga, 7 a.m. ka ng gabi, lalabas, supposed to be, hindi ka naka-order, nag-straight ka. Another uli yun, kaya magto-24 talaga. Kasi yung buong araw na yun, na-dutyhan mo, kaya 24 hours. Kaya nga sabi, di ba, there is a 24 hours in one day. Ikaw kasi pag paggambi ka, kalahati na, wala ka ng umaga, so sa gabi ka lang, kaya 12 ka doon, tapos papasok ka ng umaga uli, 12 ka uli. Kaya nahati yung 24 mo, 12 and 12. Unlike sa umaga, 12 na dalawa yan, mag-iisa yan. Kasi isang buong araw yun kaya 24. Okay, nagkakaintindihan po. Kasi dyan, nagko-complete yan. Namimiss ng iba yan, ng ibang guard. Kasi misa ganyan sa akin. So, nag-24 ako, nakadalawa ako, bakit wala akong 24? Galing ka kasi sa gabi. Pupunta ka ng umaga, kaya 12. Ipapaliwanag din po natin sa mga guard natin yan. Kasi confusing talaga sa mga bago yan. Kaya ako, meron akong DTR, meron pa akong mga time makikita po nila doon. So, yun po yung dapat na i-base natin. Kaya nga, kahit sinabi yan, verbally, at wala talagang tao, call of duty yan, mag-straight tayo, kasama yan, isa yung mapupunta yung sweldo. Hindi pwedeng sa kanya. Okay? So, maliwanag po. I hope po, nasagot ko yung tanong ng dalawa nating ka-5-9. Kaya nga po tayo magtanong kayo pag hindi nyo alam. Kahit simple lang yan, na alam nyo malaking tulong sa inyo magtanong kayo. Kasi ang pagtatanong at may laman, bunga ng karunungan yan. At lagi nating tatandaan sa pagtatanong, marami tayong matututunan dyan. Kaya huwag mahiyang magtanong. Dahil ang pagtatanong, tandaan ng kaalaman at laging tandaan na lamang ang may alam.